Jack Hanma sinuntok etong si Pickle ng sobrang lakas na kung saan tumalsik nga etong si Pickle mga tol, at dito ngay dumating etong si Kaoru Hanayama para awatin sila. Yan nga ang ating mga pag-uusapan sa video ito, pero bago natin i-review yan ay pakipindot muna etong like at subscribe button dahil malapit na nga natin mabot etong 100k subscriber at sana ngay mabot natin yan ngayong taon. At tara, simulan na nga agad natin. So bago nga natin simulan, etong chapter 24 at chapter 25 ng Bakereien ay onting recap muna tayo dito sa ating previous chapter na chapter 22 at chapter 23 kung saan etong si Jack Hanma nga ay hinanap nga etong si Pickle kasama etong si Tokugawa, at nang makita nga nila etong si Pickle ay kagad nga itong niyakap neto ni Jack Hanma, at sa dulo nga ng chapter 23 ay dito nga pinakita etong pagkagat neto ni Pickle kay Jack Hanma. Kaya naman ngayon ay pag-uusapan naman natin etong karugtong na chapter 24 at chapter 25, at sisimulan nga natin yan dito sa chapter 24 na may pamagat nga na gentleman, at ang cover nga neto ay etong si Jack Hanma. Nagtapos nga tayo sa ating chapter 23 na kinagat nga neto ni Pickle etong si Jack Hanma, at dito nga sa chapter 24 ay kumapit na nga etong si Pickle dito kay Jack Hanma na kung saan inilak niya pa nga ito gamit ang kanyang dalawang paa. At habang nakapulupot nga etong si Pickle dito kay Jack ay chill nga lang etong si Jack Hanma dito. At dito nga sa next panel ay inaawat na nga neto ni Tokugawa etong si Pickle kung saan pinapahinto niya nga ito. At kinagulat nga ito ng mga taong nanonood sa kanila na kung saan may tanong nga ang dalawang tao dito na kung saan sinabi nga dito na nag-aaway ba sila, at yung isa naman ay nag-film ba. Yan ang mga tanong na umiikot nga sa mga utak ng mga nanonood na kung saan hindi nga nila matukoy kung totoo nga ba o film lang talaga to. Habang sa next panel naman ay sumisigaw na nga etong si Tokugawa at sinabi niya nga dito na mga tanga, kukunin mo lang to sa gitna ng kalye. At ngumiti nga lang dito si Jack Hanma at nilingon siya at sinabing, pinakita ko na sa iyo ang likod ko, hindi ba? Nasa akin na yon, na kung saan kampante niya nga tong sinabi, at pinapaatras nga neto ni Jack Hanma etong si Tokugawa. Samantalang etong si Tokugawa ay tahimik na nga lang at wala nang masabi, at tamang tulala na lang dito sa sinabi neto ni Jack Hanma. At dito nga sa next panel ay itinaas na neto ni Jack Hanma ang kanyang dalawang kamay, sabay isinwing niya nga etong si Pickle na kung saan makikita nga rin natin dito etong si Tokugawa na muntik ng tamaan. At habang isinwing niya nga etong si Pickle ay dito na nga biglang bumilis etong si Jack Hanma na kung saan bigla nga tong naglaho sa bilis, na kung saan maski nga etong si Pickle ay nagulat sa ginawa neto ni Jack Hanma. At makikita nga natin nasa ere pa etong si Pickle na kung saan nayakap na nga lang ay etong hangin, samantalang etong si Jack Hanma ay nakawala na dito sa mahigpit niyang pagkapit. At sa pangyayari ngang yun ay nagulat talaga etong si Pickle sa nangyari, maski nga etong mga nanonood ng mga tao at pati na rin etong si Tokugawa. At tinawag nga neto ni Jack Hanma etong si Pickle na kung saan parang wala nga lang dito kay Jack Hanma etong kagat niya sa likod, at naka-fighting pose nga siya dito. Sabay ngiti nga dito ni Jack Hanma dito sa next panel, so parang niyabangan nga siya dito neto ni Jack Hanma, at eto namang si Pickle ay nakatulala lang. At sinabi nga dito ni Jack Hanma na great toasted, na kung saan bumuelo na nga etong si Jack Hanma sa kanyang ataking malakas na suntok, na kinagulat naman uli na etong mga taong nanonood na kung saan meron pang naghahanap ng kamera. At dito na nga nag-step up etong si Jack Hanma na kung saan sinuntok niya na nga ng sobrang lakas etong si Pickle na kung saan lumipad naman ito at kinagulat nga ng mga taong nanonood. Solid nga ang suntok dito ni Jack Hanma, halos mayupi na nga ang mukha dito ni Pickle. At dito nga sa next panel ay bagsak nga etong si Pickle, ngunit agad naman tong tumayo na kinagulat nga neto ni Tokugawa dahil umangat nga ang paa neto ni Pickle sabay bumertikal. At sa pagtayo nga dito ni Pickle ay parang nasayan pa siya o naganahan, at makikita nga rin natin dito ang epekto ng malakas na suntok neto ni Jack Hanma na kung saan dumugo nga agad etong ilong neto ni Pickle. At pagtayo nga neto ni Pickle ay bigla ngang may nagsalita dito sa likod neto ni Jack Hanma, at yun pala'y walang iba kundi etong si Hanayama na kung saan sinabi niya nga dito na, gentlemen, how's about we call it a day here? Na kung saan na maaaring ang ibig sabihin dito ni Hanayama
na mas magandang i-continue nga ito dito sa underground arena kesa nga dito sa kalsada. At dahil nga sa pagpasok nito ni Hanayama sa scene ay ginulat niya nga etong mga taong nanonood na kung saan pinagkamalan nga siya ditong director. So chapter 25 na nga tayo, pero bago nga yun, dito nga tayo natapos sa chapter 24 na inawat nga etong si Jack Hanma at etong ang si Pickle, kung saan biglang sumulpot etong si Hanayama at inawat sila. Kaya naman dito nga sa chapter 25 na may pamagat nga na oath, sa first panel nga ay pinakita dito etong pag-awat neto ni Hanayama kay Jack Hanma at dito kay Pickle, na kung saan kinagulat nga neto ni Jack Hanma, Tokugawa at neto ni Pickle. At sabay-sabi nga dito ni Hanayama na pwede nyo bang dalhin ito sa mas open pa na lugar. So pinapaalis nga sila dito ni Hanayama at pinapakontinue na lang sa ibang lugar. At tinignan nga nilang tatlo etong si Hanayama at sinabi nga dito ni Tokugawa na eto nga daw si Hanayama ang pinakamaliit sa tatlo. So confirm na nga na error drawing lang ang nangyari dito sa chapter 24 na kung saan halos yung tangkad niya nga etong si Pickle. Pero dito nga ay kitang kita na mas maliit na nga siya dito kay Pickle at kay Jack Hanma. At sinabi nga rin dito ni Hanayama na ang lugar nga daw na to ay para nga sa kagalang-galang ng mga mamamayan at para nga ma-enjoy nila o magsaya sila sa kani-kanilang mga sarili. At dagdag pa nga dito ni Hanayama, isa pa nga sa mga dahilan kung bakit bawal sila dito maglaban ay dahil teritoryo nga daw to neto ni Hanayama. Kaya naman hindi niya nga daw pwede ipagpaliban etong laban neto ni Jack Hanma at neto ni Pickle sa kalye o sa kanyang teritoryo. At kinagulat nga neto ni Pickle at neto ni Jack Hanma etong sinabi dito neto ni Hanayama, na maski nga etong si Pickle na hindi niya nga alam kung anong pinagsasabi neto ni Hanayama ay naunawaan niya naman kung ano ang gusto iparating dito neto ni Hanayama. At ngumiti nga lang dito etong si Pickle at biglang bumuelo at lumusog dito kay Hanayama. Samantalang etong si Hanayama ay sinalo at pinigilan etong si Pickle. At napigilan niya nga agad etong si Pickle at nginitian nga lang siya neto. At ngumiti nga rin dito etong si Hanayama at sinabi niya nga na bumalik ba ito sa'yo? At habang inaalala nga dito ni Hanayama etong una nilang paghaharap neto ni Pickle ay napasabi na lang etong si Hanayama na isa kang malakas na kaibigan. At ngumiti na nga lang dito etong si Pickle at kinagulat nga yun netong mga taong nanonood sa kanila na kung saan magkaibigan nga daw ba sila neto ni Pickle at etong si Hanayama. So malaki nga ang diferensya at kitang kita na nga dito kung gaano nakalakas etong si Hanayama. Dahil dito nga sa unang lang paghaharap neto ni Pickle ay halos tumalsik nga etong si Hanayama dahil nga sa sobrang lakas neto ni Pickle. Ngunit ngayon nga ay halos di na nga siya gumalaw dito sa kanyang kinatatayuan habang sinalo niya nga etong malakas na pagsunggab neto ni Pickle. So nakita na nga natin kung gaano nakalakas etong si Hanayama. Kaya naman asahan na nga natin ang iba pang characters dito sa Baki ay lumakas na rin at hindi lang etong si Jack Hanma. Habang sa kabilang banda naman etong unang paghaharap neto ni Jack Hanma at neto ni Hanayama. At sinabi nga dito ni Hanayama na, "Hoy malaking lalaki, naintindihan mo ba ako?" Samantalang eto namang si Jack Hanma ay wala ngang sagot dito kay Hanayama. At napatanong na lang siya sa kanyang sarili kung sino nga daw ba etong si Hanayama. At sa isip-isip nga dito ni Jack Hanma na mas maliit nga daw etong si Hanayama sa kanya ng 2 ulo. At sa physical nga daw, ako ay labis na. At nahinto nga etong sinasabi dito ni Jack Hanma dahil tinapik nga siya neto ni Hanayama. At napasabi na nga lang etong si Jack Hanma kay Hanayama na hindi nga siya natatakot. At nilapitan naman neto ni Hanayama etong si Tokugawa. At dagdag pa nga dito ni Jack Hanma na wala pa nga daw siya nakikilalang katulad neto ni Hanayama. Sino nga daw ito? At yumuko na nga dito etong si Hanayama at kinausap niya nga etong si Tokugawa na kung saan sabi niya nga dito na sa Koraken nga daw dapat nila gawin ito sa iyong lugar, tama ba? At biglangan sinabi dito ni Tokugawa na gusto mong manood. Habang ito namang si Hanayama ay sinabi niya nga dito na ang pagtigil nga daw dito sa gitna ng away ay may kasama nga daw presyo. At dagdag niya pa nga dito na hindi nga daw siya aalis basta nang walang bayad. At naglakad na nga dito itong si Hanayama papalayo. At nakatingin nga etong si Tokugawa, Jack Hanma at etong si Pickle kay Hanayama habang papalayo ito. At napatanong nga etong si Jack Hanma kay Tokugawa kung sino nga daw ba etong si Hanayama. At sinabi naman dito ni Tokugawa na etong si Hanayama is a real pro nga daw. At ang specialty nga daw neto ay etong street fighting. At dagdag pa nga dito ni Tokugawa ay masasabi nga daw na etong si Hanayama ang eksaktong kabaliktaran neto ni Jack Hanma. At biglang sinabi ni Tokugawa na kayong dalawa ay talagang todo na no.
At ang tinutukoy na nga dito, etong si Jack Hanma at etong si Pickle, na kung saan magkokross na nga daw talaga etong fangs ng dalawang halimaw na to. At yun nga, etong last panel ng chapter 25 ng Bake Reihen. At sana ngayon nagustuhan nyo ang ating video natin ngayon. Kaya naman pakipindot na ang like at subscribe button. At syempre, bago tayo magtapos ay shoutout muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta dito sa ating munting channel. At hanggang dito na nga lang ako. Maraming salamat sa panonood. Peace out!